Hi, good morning, Sander. Who's your partner? Si Angel Morning po, sir. Angel po. Good morning sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Bye-bye. Opo. Sir, kamusta na po kayo? Ano po ang inyong pinagkakaabalahan? Well, after my stint sa Napolcom, I went back to my law practice. Kaya nagpapakit ako. Ako mismo ang humaharap sa mga kasong ng hinahawakan ko and yun, I have to still kumayod para sa Opo. maraming sinusuportahan eh. Opo. Sek, ano po reaction po ninyo dahil kasama daw po kayo doon sa pinangalanan ng ICC bilang mga co-perpetrators sa pagpatay noong panahon po ng Duterte administration? Well, actually, nung una, hindi ko naman siniseryoso yan kasi wala akong kalaman dyan eh. Hindi ako naging kasama niyang mga yan. Kung totoo man na mayroong extrajudicial killing, kung mayroong war on drugs, nag-head lamang ako ng the Department of Justice. At wala na. Yun lang. Wala akong alam dyan sa mga sinasabi nila. So I think kaya ako'y sinama dyan para makompleto yung picture na gusto nilang ipinta. Ang gusto kasi nila, sinasabi nila doon sa ICC, na mayroong common plan or state policy ang Duterte administration to palaganapin itong extrajudicial killing even to the extent of killing civilians. So, wala pong ganyan. Hindi ako kaalam-alam dyan. Wala akong kaalam-alam dyan. As a matter of fact, may nagsabi nga sa akin, uy, ito palang, ikaw lang pala hindi taga-Davao dyan, hindi pulis dyan sa mga nasasangkot dyan. So, I know nothing about this. Kaya, ngayon, nang sinasabi nila na there's a possibility, diyan sa less deductive na release nila na pwede kaming makasuhan. So I'm taking this seriously now. Kasi tahimik na ako. I am enjoying my life. I'm continuing to practice my profession. And I'm going to face whatever charges they are going to file against me. Opo. Ano ho ang koneksyon ng Department of Justice doon po sa mga police operations po during the Duterte administration in 2016 kung saan po kayo po ang kalihim ng kagawaran? Ano ho yung possible na connection po ng DOJ sa police operations? Ang connection lang namin dyan, hindi ba? Kung may case kayong i-file niyo sa amin and we will act on it. Wala namang nung panahon ko, and even afterwards, walang nagreklamo dyan. As a matter of fact, ngayon lang lumabas ito after so many years. Tapos, ang isa doon sa pagkabasa ko, inaakusan nila ako yung pagiging abogado ni President Duterte. Ang tanong ko dyan, kailan pa naging criminal or crime ang tumindig bilang abogado ng isang akusado? This happened in 29 or 2010 during the time when Chairman De Lima was head of the Human Rights Commission, and the president then was President Pinoy Aquino. Hindi ko malaman kung paano nila kukuha kung bakit nila ako sinama dito. Pero, of course, alam ko na ang reason. Para maging credible yung kanilang allegation against Duterte that there's a common plan or a state policy. Hindi kasi magiging kapanipaniwala yung common plan na yun pag hindi mo isasama ang Department of Justice. Ayun. Opo, Secretary, sakasakali na maglabas po ng warrant of arrest ang ICC, paano niyo po ito haharapin? Well, haharapin ko. Dito lang ko. Sabi ko sa kanya at nag-interview sa akin, di ako alis ng Metro Manila. Haharapin ko yan. Of course, I'm going to file the necessary case even before the Supreme Court para lang labanan niya mga yan. And I hope also that the Supreme Court will come out with a new rules where they would clarify what would be the procedure before someone, a Filipino citizen, will be brought
to the Department of Justice, to the ICC. Sa ngayon, yun lang po nila, yung, ano bang tawag dito, yung, yung extradition lang ang mayroong rules of court. Pero dapat sinabi ng Supreme Court na this is also applicable to trials in foreign tribunals in foreign countries. Opo. Sa inyo pong palagay, yun hong pagkakadawit po sa inyong pangalan ay dahil lamang po dun sa connection with the former President Duterte? Walang duda diyan. Walang duda kasi magtataka ka kung ikaw ay completely innocent na masasama ka. Anong palagay mo doon? If I'm guilty of anything, they should have filed the case against me here in the Philippines. Bakit kinakailangan doon sa ICC pa? Bakit din nila unahan na filean ako? Kasi wala pa namang file doon, wala pa namang kaso kami sa ICC. So, kung may kasalanan kami, bakit hindi? Bakit nila file dito? Nangangulugan ba na hindi na umaandar ang ating justice system dito sa Pilipinas? Sa kasakali po, kayo po ba ay meron pong ihahain na petisyon or like parang TRO Yes, sa Supreme Court? I'm now taking this seriously kasi noong nakaraan, binabaliw ako lang yun kasi wala naman akong kasalanan. So, I did not mind this. Pero ngayon, I'm going to study this. Opo. Baka meron ho kayong mensahe kay Senator Bongo na hindi po pumapasok ngayon sa Senado dahil nga po nung lumabas yung isyong ito, sir. Well, isa lang ang... Bato de la Rosa, opo. Isa lang ang mensahe ko, it's to the Supreme Court. For the Supreme Court to come out with a new resolution, new rule, where we will be able to come out, or where the procedure before being brought to the ICC will be yun lang. Salamat ha, ako'y medyo tinatawagan na doon sa naunang nakaset. Apo. Former Attorney, Secretary, maraming salamat po. Si baka yung double B tumatawag. O kaya po yung DZMM. Nauna na kami. Uy. At isakuha na tayo agad-agad ng reaksyon. Ayan na. Isulat nyo na agad yan. Parang isip bata. Pag-compete sa... Hindi, kaibigan po namin kaibigan natin yung mga yan. Ang mass media po, lalo po dito sa Metro Manila, yung competition po parang siguro sa impression lang po ng mga nakikinig nanonood. Pero magkakaibigan po ang mga... Kita mo yung anchor ng PTV4, asawa niya. Oo. Taga DZXL. Oo. Tsaka sa field, pag nagkikita-kita tayo, di ba? Para tayo isang malaking pamilya. Di ba? Kakain, nagkukwentuhan. So, after ng madugong coverage, ayan, nakita mo, magkakasama na ulit, di ba? Speaking of madugong coverage, nung panahon ng drug war, di ba yung mga reporter po, parang isinabak din po dun sa psychosocial yes, intervention.